Welcome to Pagudpod, Ilocos Norte. Dito matatagpuan ng isa sa pinakakilalang beach destination sa norte, ang Blue Lagoon o tinatawag ng mga lokal na Maira-ira Cove. Ang salitang Maira-ira ay isang Ilocano word na ang ibig sabihin ay farthest o pinakamalayong lugar. Ang lugar na ito ay parang hidden paradise. May mahabang baybayin ng pinong puting buhangin na napapalibutan ng mga bundok at puno ng niyog. Kapag tumapat ang araw, makikita mo kung bakit tinawag itong Blue Lagoon. Ito ang Patapat Viaduct, isa sa pinakasinik coastal bridges sa buong Pilipinas. Matatagpuan sa Pagudpod, Ilocos Norte at may habang 1.3 kilometers na nakadikit sa gilid ng bundok ng Cordillera habang nakaharap sa dagat ng Pasaleng Bay. Sinimulang itayo noong early 1980s at natapos noong October 1986. Ang tulay na ito ay ginawa upang maiwasan ang mga landslide at rockfall na madalas mangyari noon sa lumang kalsada na dati ay sobrang delikado para sa mga motorista. Ginawa ito bilang bahagi ng Maharlika Highway at nauugnay sa mga bayan ng Pagudpod, Ilocos Norte at Santa Praxedes, Cagayan. Kaya itinawag din itong Gateway of the North. Dahil sa ganda ng tanawin at maayos sa pagkakagawa, tiniguran din itong French Riviera of the North na ihahambing sa ganda ng French Riviera ng Monaco, France. Dahil sa napakagandang ocean view, eleganting vibes at relaxing coastal drive na parang nasa Europa. Truly, Patapat Viaduct is not just engineering marvel, but also a symbol of connection, safety, and breathtaking beauty of Northern Luzon. So time check, 11:52 at tayo ay papunta ng Arco ng Cagayan. From there, yun na yung end ng Ilocos at Pagudpod. At ando na tayo sa Cagayan. Arats. Welcome to Calvario Patapat Natural Park. Oh, siya Natural Park. Nasaan yun? Ito, all good na may Ines. Alright! "17 minutes." May ginagawa pala dito, no? Oh, bike up down. Kabok. Oh, lalalim ah. Ni Espalto. Tama ba? Alright, let's go. 16 minutes. Nagutom na ako. Ako rin eh. Time check, 11:08. At siguro mga 2-3 minutes tayong nasa kurbadahan. Bago ka pa na makarating ng Cagayan, kailangan mo munang dumaan sa kurbada. So ito na ata yung bundok na nakita natin kahapon. Tumatawid na tayo, tumatagos tayo ng bundok para makarating ng Cagayan. Then sa Claveria na tayo maghahanap ng lunch. Dahil yun ang nearest town after nung Arco ng Cagayan. So mahaba-habang ride ang gagawin natin sa ating day 4 dahil tatagosin natin ang Ilocos papunta ng Cagayan sa bayan ng Claveria at ang target is nasa Apari. Dapat tayo mag-i-stay 2 minutes at tayo ay nasa Cagayan na. 2 minutes banking.
third year lang tayo. 588 kilometer post yung nakita ko. Sabihin, meron tayong 588 kilometers na distansya patungo ng Luneta. So 588, kaya naman ng isang araw yun eh. Kaso lang, wag lang yung gantong laging banking. Nakakapagod magano, liko. Kung isang straight lang yan, madali lang. Alright, dito na tayo sa Cagayan. Cellphone mo, Mikey. Paglabas natin dito na yun. Naka-record ka na? Alright, ito na ang icon ng Cagayan. Parang wala lang, no? Kumpara mo sa Ilocos, wala naman nakalagay. District boundary, Portabal Falls Park and Resort. Ayan, no? Welcome. Andaw nakalagay, Province of Cagayan. Ayan. Presko dito ah. Hanap tayo ng spot na hindi, diretso lang naman nata ito eh. Tagan tayo makadating ng Claveria. So, tapos na po ang ating Ilocos. Tayo nasa probinsya na ng Cagayan. Kung gaano kaganda yung arko ng Ilocos, putik parang wala lang yung arko ng Cagayan, no? Wala nga lang nakalagay, welcome to Cagayan. Ba't kaya ganon? So wala tayong idea sa distansya. Hindi natin ma-pin yung Claveria Bayan. Pero tingin ko diretso lang naman ito. Wow, ganda. Kasi nakakalula. Wow, taas natin. Kaya na. Yung ko nang tumingin ng matagal. Focus tayo sa kalsada. 590 kilometers. Ba't parang palayo? Kanina 580, ngayon 590. Bakit? Eh dapat palapit kasi papunta tayo dun sa mas malayo talaga way dito. Napakahaba ng banking dito. Balikan namin kayo mamaya pag malapit na kami sa Claveria. Mahaba na naman yung video ko eh. Mahirapan ako mag-edit. Alright, time check 10:39. At tayo ipapasok na ng bayan ng Claveria, Barangay Tagat Sur. So hanap po tayo ng makakainan dito. Sana meron. So ito yung northmost town in Luzon. Mamaya papakita ko yan sa Google Map kung nasan tayo. In 3 minutes ano tayo sa port. Barangay Tagat Norte, Claveria, Cagayan. Wala pa tayong nakikita makakainan. So let's go straight ahead. Oh, parang ang ganda rin ng beach dito ah. Kulay asul. Nandaan ka dyan, kupso dyan, tingnan. Okay, elementary school eh. Nabasa ng mga bata. Yan yung mga edad na makukulit eh. Bomba daw eh, bomba. Ito.
Pizza Lodge. Pero muna na po tayo sa ano. Kailan kaya sila? Meron? Wala. So ito yung Port of Claveria. Iyon. Yata pwede pumasok eh. Yeah! Security notice. So ito na yung ano kaya yung kabilang isla na yun, no? Kita mo ba? Dead end na to eh. Ayun, no, may isla akong nakikita dito. Kita mo ba? Ay, hindi. Ano siya? Ang ganda. Ano tayo na may makakainan? Hindi naman to bayan eh. Ano? Anong ginawa natin dito? Hindi ko alam. Na-curious lang ako sa kung anong meron nakita ko sa Google Map. Kasi siya yung pinaka-norte na ano eh, na puerto. Port. Pagtasin natin itong Baywalk. Overtake. Putik yan. Mukhang walang makakainan dito. Wala, hindi naman to bayan eh. Lapit tayo dito sa may diling. Yeah. Ito yung next destination natin. Alright, time check 12:04. At di na tayo nag-proceed dun sa Claveria dahil wala naman kami nakitang kung anong meron na ikaka-interest ninyo. Yeah. Kami nga hindi nagka-interest eh. Kayo pa kaya? Wala, halika na. At kami maghahanap ng lunch kung saan along the way. Alright. Let's go. Ayos gear ang putik. Alright. Parang sa inyo to, sa Bulacan ah. Ano ba itong Jollibee na to? Abulog. Bakit siya tinawag na AH26 na Mikey? Hantin ko nga muna itong ano to, Jollibee. Jollibee Abulog. Alright. Dito tayo sa Jollibee Abulog. Abulog. Yeah. Alright, time check 12:57. At dito tayo sa Jollibee Abulog. Sabi Abulog na yun. Ayan. Ito na ata ang pinaka northmost na Jollibee sa mainland Luzon. Ayan. Ganyan po siya. Ganyan tayo kataas. Alright. Lalunch lang kami ni Mikey dahil mag-aalauna na. So in 58 minutes
Tayo ay nasa Magsapit Bridge na. Itong ilog na to. Teka lang. Kilometer 67. Lukban Bridge. Oh. Lalaki talaga lagi ng tulay dito sa Cagayan. Kahit yung isang nadaanan din natin. Kanina, hindi ko lang na-videohan. Lalaki ng ilog. Puro palabas ng ng dagat ata yan eh. Anong ano to? Abulog River. Laki ng Abulog River. Alright, mamaya na ulit. Okay na yan. 600 mo lang, sarado. Kasi hindi ata aabot eh. Aabot. Okay. Opya. Alright. Una natin gasolina eh. Pangilang gasolina natin ito, Mikey? Bigyan mo siya piso. Pangilang gas na natin to? 3. Pangatlo? Abante natin. Abante mo. Kaya paanda rin. Mag-encode pa ako. 264.5 yung huli nating gas. Sa tayong paggas? Sa lawag, no? Iba, baguhin na yung pag-angkas, ang ano ka na, encode ka na. Bakit? Na-encode mo na ba? Ito pa lang. Wala na. Bakit? Nagkarga na si Kuya. Ay, gag. Oh, di ba? 116.36. Walang point. 11. Ang gas. Magkano per liter ang XCS? 62.75. Next. Price 6. Next. Total cost is 600. Done. Alright. 27.62 ang ating gas consumption. Pangatlong full tank, no, Mikey? Yeah. Alright, may 19 minutes pa tayong tatakbuhin. Mamaya na lang ulit. Ito na yung Magsapit Bridge. Santa Teresa. Tugigaraw. May ibang Tugigaraw dyan. Oh, time check 2:58. At nandito tayo sa Magsapit Bridge. Iyon. Yung nasa baba na ito, yung Cagayan River. O yung tinatawag na Rio Grande ng Cagayan. Napakahaba ng ano na to, na ilog at napakalaki. Pati yung tulay. Haba ng ano na yun.
Ito ang magsapit suspension bridge sa bayan ng Lalo, Cagayan sa kahabaan ng Maharlika Highway, isang iconic na tulay na tumatawid sa malawak na Cagayan River. Ang tulay na ito ay may habang humigit kumulang 449 meters sa kabuuan at may main span na 257 meters at lapad naman na 20.5 meters. Nagsimulang daanan noong 1978 at mula noon ay naging mahalagang koneksyon sa pagitan ng Silangan at Kanluran ng Cagayan Region. Tinawag ng mga lokal bilang Golden Gate of Cagayan dahil sa kahalagahan nito sa ganda ng tanawin at paligid. Maliban sa pagiging tulay para sa mga sasakyan, simbolo rin ito ng progreso at pagsulong. Pinag-uugnay nito ang bayan at komunidad na dati naahati ng ilog ng Cagayan. Ngayon ay magkasama na sa paglalakbay at kalakalan. Pula. Okay po lang. Yung nakita sa beach, nasabit sa tricycle. Prutas siguro yun. Alright. Time check. 3:18 o 3:19. At tayo ay didiretso na ng Apari. Napunta tayo sa Magpalis Bridge. At meron pa tayong 47 minutes na pabiyahin papunta sa Apari, sa Arco ng Apari. Siyempre dito tayo sa Cagayan, ang oras na lang puntahan na natin para makapag-picture tayo. At least napuntahan natin yung dulong bayan ng Cagayan. Hindi naman dulong bayan pa Santa Ana. Saan papunta yan? Welcome to Apari. Alright. Saan pupunta pa? Yung Chinese yung Apari. Ay. Putik. Di ba yan? Nani? Ay. Ang nyog. Yung gagi na naglag na puno. Apari Provincial Hospital. Hindi na ba sakop ng Cagayan ng Apari? Ako. Grabe, parang hindi na province itong Aparino. Ganda yung bahay. O bakit kilometer 579 na lang yun? Kanina 700 na tayo. Ano? Kanina 700 na. Mas malapit tayo sa Luzon. Kumpara mo kanina sa Claveria. Sa Luneta. Alright. Dito na tayo sa Apari. Pinakadulong bayan. Dito lang tayo para mag-picture. Pag-asa DOST Weather Station. Dito na nagsasalubong ang ano to, hipon? Hipon. Ang Cagayan at ang Philippine West Street. Picture. Tapos larga. Balik na.
Alright, time check 4:45. At hindi tayo sa Solomon Hotel. Ito yung nakita natin na hotel dito sa may malapit sa Magpalit Suspension Bridge. So, dito tayo magapit pala. Dito tayo papalipas ng gabi para sa bukas may lakas tayo. Kasi hanggat maaari ayoko mag-drive ng gabi. Dahil hindi natin familiar yung lugar. Room, accommodation, restaurant, coffee shop, multifunctional hall, video, KTV, catering service, swimming pool, cottage, laundry service, secured parking, 24-hour standby, genset, free wifi.